Si Pastor pumasok sa mundo ng politika, bagamat wala sa kanyang ambisyon, wala man lang kahit sa plano ni Pastor ang pumasok dito. Ngunit kung nakita natin kanina yung video, dalawang paglusob po ang nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. Una, noong June 10. Akala namin tapos na. Kami na naninirahan doon sa compound ng KOJC sa Davao City, na walang ginawa kundi manalangin, magpuri sama, magpasalamat, gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Bakit biglang merong mga alagad ng batas na nakapalibot at iligal na pinasok yung compound? Akala namin tapos na. Nakadalawang Senate hearing kami. Pero habang nagsa-Senate hearing, parang lumalala yung mga nangyayari. Kung baga sa nangyari noong June 10, naramdaman namin na wala kaming kasama. Wala man lang dumulog o wala man lang tumulong sa amin sa nangyari yun. Naulit pa noong June 24, 2024. August 24 uli. Dahil sinabi na nila, babalik sila at mas marami pa sila. Tatapat na nila ang lahat na nakatira sa KOJC compound. Tanong namin, ano bang nagawa namin kasalanan? Ano bang nagawa ni Pastor? Ano bang kasalanan ni Pastor? Yung mga gawa-gawang kaso? Yung mga fabricated na mga kaso na pinapaniwalaan ng marami? Kaya nga naitanong ko, sino ba yon? Sino ba yung mga nag-aakusa? Kilala nila si Pastor? O dahil binayaran sila? Saan ba nanggaling yung pera na pinambayad doon sa mga nag-akusa kay Pastor? Madaling yumaman. Gumawa ka lang ng storya, baliktarin mo, gagawan mo ng kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy na rapist siya, human trafficker, lahat ng kaso, magkakapera ka, magkakabahay ka, magkakaroon ka ng sasakyan. Ganun ang laro. So sa tanong na bakit tumakbo si Pastor, tumakbo si Pastor, napilitan siya sa circumstansya. Kasi kung hindi nangyari ito, hindi nakulong si Pastor, hindi siya tapasok sa larangan ng politika. Noon pa man sinasabi niya, ayoko dyan sa politika. Alam ko kung anong klaseng mundo yan. Hindi ako papasok. Pero bakit siya pumasok ngayon? Spiritual leader siya ng kingdom. At 40 years kaming naglilingkod, lumilibot sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil may gawain ng kingdom mula sa 15 or 15 membro hanggang sa milyon ngayon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at ng mundo. Ngayon biglang nagaganito. Isang masakit na realidad para sa ating bansang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas, marami tayong natural resources. Mayaman ang ating bansa. Pero bakit nananatili tayong mahirap? Bakit ba pilit tayong nilulugmok? Bakit ba parang ang hirap umangat, walang oportunidad? Is it because of bad leadership or corruption? No, not actually. It is because of a grand design and a master plan. Plano talaga yan ng mga nakakataas. Ayaw nila na maayos ang Pilipinas. Ayaw nila na lumago ang Pilipinas. Ayaw nila na maging masagana ang mamamayan. Ayaw nila na maging marangya ang mamamayan. Gusto nila mananatiling mahirap. Bakit? Gusto nila hihintay na lang tayo ng ayuda. Mananatili tayo sa baba. At magpapasalamat kung merong ambon ng pagpapala. Lalong-lalo na sa mga panahon ngayon ng eleksyon. At kung merong mga tao o leader na lalaban at tatayo laban sa sistemang yan, against their plan, against their design, that man or that leader will meet resistance, he will be eliminated. He will suffer. Alam natin nung